Huwag kang magsalita o huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikita. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Mga nagsalita na ayaw nilang pagsalitin. Kay VP Sara, pagka kahit hindi pwede, ginagawa nila, no? Bubuksan nila yung salin. Pero ipagpatuloy nyo rin! Yung mga ginagawa nating iba para totally mawala ng corruption! Sige, walang problema dun sa ating kurakot. Pero wag naman yung proteksyonan yung iba at yung iba naman ay kunyari, particular si VP Sara, dinidian ninyo. Dapat yung totoo lamang at yung dapat lamang. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ng korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Tingin ko mahirap pa baka magkagulo pa dun dapat ka dito nagkakaisa tayo laban sa korupsyon at hindi mag-away-away. Well, actually, bigay respeto na rin namin sa kanila yon na meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami. Pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi man ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin yung respeto yung ginagawa namin. Kung puti nga nandito kami para malayo sila makagawa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, walang political color yung protesta dito. Nakipag-ugnayan ako dun sa isang political, one of the conveners. And sinabi naman niya, you can come on your own, ang Pilipino, mag-isa ka. May mga iba din, nakita niyo may mga ibang nagbibigay ng mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun Kasi kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon na hustisya ang hinihingi natin hanggang ngayon walang nakukulong. Mauna pa nga akong makukulong dun sa mga nagdakaw. Nirespeto naman natin yung ganun panawagan. Ano yung nabanggit niyo sir ng mga statement na hindi? May mga public statements sila In particular, nabanggit pa nga ako na yun, punta ka dyan, parang something to do with huwag kang magsalita or huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Sir, yung panawagan kasi doon kontra corruption kami yan po yung Duterte sabi. Significantly magkaiba po yung ano pong reaction niyo? Alam mo, wala naman kaming problema dun sa panawagan dahil lahat manood sa korupsyon. Ang amin lang sinasabi, parang lopsided issue na nangyayari. Piruin mo yung isang vice president na ang tagal na nilang pinag-usapan yung issue niya. Noong pa nga nasa kuwa pa, 125 million. Katapos, itong bilyon-bilyon na korupsyon, wala pa tayong nakikita. Yung isang delivery nga lang doon is 1 bilyon, 500 bilyon. So yun lang naman yung aming sinasabi na may bukas at malinaw na pagkanakaw, may mga nagsalita na ayaw nila pagsalitin. Kay VP Sara, kahit hindi pwede, ginagawa nila, bubuksan nila yung salin, bubuksan nila yung tax records. Pero dito naman sa 18 Marines na nag-volunteer na magsalita, kay Gutes nag-volunteer na magsalita, ayaw na pagsalitin, ayaw lang ipatawag si E.S. Bersamin, sila Adrian Bersamin. So yun lang naman yung amin doon na, sige, walang problema doon sa ating kurakot, pero wag naman yung proteksyonan yung iba at yung iba naman ay kunyari, particular si VP Sara, dinidian ninyo. Dapat yung totoo lamang at yung dapat lamang. At yung pananagutan doon sa kurakot na yan, sabi ko nga, lahat ng nasa likod ko, siguro lahat kami may kaso na Pero doon sa mga kurakot, doon sa kaso na kurakot, 6 lang ang alam kong pangalan na may kaso. 3 pa doon, nasa Witness Protection Program. Sir, anong reaction mo nung Friday na kailan yan? Hindi, sabi ko ba, good job, matupag, matipag. Hindi naman, nagre-ready na kayo ng Hindi ko pa nakita ko yung final niyang kaso pero wala yun, hindi ko maintindihan. Kahit na yung mga nagtatanong sa akin media reporters, hindi nila maintindihan Sabi ko kung pwede, pakipaliwanag sa akin ano yung building plan, ano koneksyon. Pangalawa, ano ba yung koneksyon dun sa mga corporation sa sinasabi niyang interlocking. Kasi kung di natin maintindihan, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya sa media. Pero pinakita ko na yung lugar, bukas yun, nakikita naman nila, at kami ay may-ari ng establishmento. Pero nabanggit ko, marami kami doon, may mga kasama nga kami na ngayon, nasa cabinet nga, senador, at alam niya kung sino yung mga yun. Pero gusto lang niya siyempre, ipitin ako at magkaroon ng kaso na non-billable para hindi na kami makapagsalita at hindi makakilos katulad ng ginagawa natin. Sir, sorry, clarification lang, hindi naman kayo sinara. Hindi naman. Okay, tayo mali yun. Oo.
Tumayo na rin kami. Para Wala na rin problema. Tingin ko mahirap pa baka magkagulo pa doon dapat na dito nagkakaisa tayo laban sa korupsyon at hindi mag-away-away. Sir, di ba sir nadedefeat yung purpose kasi ang core nila doon, no political colors. Welcome ang lahat. Sabi lang nila yun. Sabi lang nila yun. Hindi, sila Bishop Tindero, in fairness, no, sila Bishop Bagaporo, wala naman, gano'n naman talaga open and kaso nga lang, siguro may lang organization na talagang nagtutulak ng parang ganito, yung pag hindi kayo pwede, ito pwede, mga ganyan. Pero kami, hindi namin pinapansin yun. Dahil kami naman nakikisa bilang Pilipinas. Just to be sure, sir. Dito kami, tsaka respect na rin kasi baka mamaya magkatulog pa rin. Well, if you wanna be really sure, to be sure, sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead! Pero ipagpatuloy nyo rin! Yung mga ginagawa nating iba para totally mawala ng korupsyon! Yung impeachment laban kay BBM, ituloy na rin natin! Lahat na nasangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin! Pagkakulong na rin natin! Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy kasi nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor at hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Siyempre hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, sasabihin niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM, hindi kami magbabanggit ng Sara dahil alam ko maraming nakatanggap sa inyo mula kay BBM. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ang korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na gusto nating magkaisa, panindigan po natin. Huwag tayong ipokrito, huwag tayong plastic, maging sincero tayo. Ngayon po, nandito pa rin kami, alas 5 na. Dapat umalis na kami kanina pa, pero umaasa pa rin kami na i-welcome kami ngayon at lalapitan kami at pupunta kami doon. Sabay-sabay tayo tisigaw, itigil na po natin ang korupsyon. Dahil yan lamang ang simula ng totoong pagbabago sa Pilipinas kapag sama-sama tayo at nagkakaisa laban sa ating malaking kalaban na siyang korupsyon dito sa ating bansa.